Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Praise God, hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat mga kapatid. Ako po ay si Diaconessa Lita Kabatbat ng CRC Makati. Muli samahan niyo po ako sa umagang ito sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw po na debosyon sa salita ng Diyos. Ngunit bago po ako magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Lord, nagpapasalamat po kami sa patuloy na blessings na aming tinatanggap sa iyo sa araw-araw. At sa oras na ito, kami po ay linisin at basbasan ng inyong banal na dugo at patawarin sa aming mga sala upang ang iyong mensahe at mga salita na aming mapapakinggan ngayong umagang ito ay maayos na dumaloy sa puso at isip ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa umaga po ito, tayo ay mag-aaral at babasa sa aklat ng Deuteronomy chapter 4 verse 29 to 31. At ito po ay may title na God's Mercy to Exile Israel. Ito po ay kinuha ko sa NIV. Tayo po ay babasa. Verse 29, But if there you seek the Lord your God, you will find Him, if you seek Him with all your heart and with all your soul. Verse 30, When you are in distress and this happen to you, then in later days you will return to the Lord your God and obey Him. Verse 31, For the Lord your God is a merciful God. He will not abandon or destroy you or forget the covenant with your ancestors, which He confirmed by oath. Sa aking pong introduction, God predicted the people would turn away from Him and be driven out of the promised land. When they realized they had done wrong and repented of their sin in turning away from Him, He would restore them to the land and bless them. Then God will not curses upon their enemies. Ang unang punto po dito sa tekstong ito ay patungkol sa paghahanap sa ating Diyos. Una, sinabi po sa talata, kapag hinanap ang Panginoon sa kahit sila ay nasa pagkakatapon, ay maaari silang bumalik ulit sa Diyos. Ang paghanap sa Panginoon ay dapat buong puso at kaluluwa, tulad ng matatagpuan sa Jeremiah chapter 29 verse 13. Nakasaad dito, hanapin ninyo ako at masusumpungan ninyo ako ng buong puso. Ang tunay pong pagbabalik sa Diyos ay nangangailangan ng kabuang pagsuko or totally surrender sa Kanya, dahil ang ating Diyos ay tunay na walang hanggang ang pagmamahal sa atin. At sa ikalawang teksto po, kahit kailan ay maawain ang Panginoon sa atin. Tulad na kahit na matagal na naligaw at nawala ang Israel sa Kanya, ay nanatili pa rin ang Panginoon kahit kailanman. At tatanggapin pa rin niya at bibigyan ng buhay ang Kanyang mga anak kung sa Kanya ay manunumbalik at magsisisi, tulad ng nakasaad sa Psalm chapter 103 verse 8 na ang sabi po rito, ang Panginoon ay mahabagin at mapagpatawad, banayad sa galit, sagana sa pag-ibig. At mababasa din po sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, Ngunit kung kayo ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ako, tatalikuran ang kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa mga kasalanan at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Tunay nga po napakabuti ng ating Panginoon. At sa ikahuling teksto po, ang pangako ng Diyos ay hindi magbabago, nagmamahal at ang tanging pinanggagalingan ng lahat ng mabubuting bagay. Ganun din po ang Kanyang tipan sa atin. At ito po ay mababasa sa Psalm chapter 105 verse 8. Sinabi po dito, inaalala niya ang Kanyang tipan magpakailanman, ang pangako na ibibigay niya sa libo-libong salinlahi. At dahil po sa walang hanggang pagmamahal at pag-ibig ng ating Panginoon, ay hinding-hindi niya tayo tatalikuran. At ito ang pangako niya sa atin mula po noon sa mga Israelita at magpanghanggang sa kasalukuyan. Ito rin po ay mababasa sa Genesis chapter
17 verse 7, sinabi po dito, tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon at ako'y magiging Diyos ninyo. Dito po ay ipinapakita kung gaano kabuti at ang walang hanggang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Kahit na nagkasala tayo ng paulit-ulit ay yayakapin pa rin niya tayo upang ibalik sa Kanya. Sa akin pong conclusion, ang mensahe pong ito ay nagpapatunay na tayong lahat ay laging mayroong pag-asa sa ating Panginoon, na kahit tayo ay naligaw, mawala sa Kanya at tumalikod, mayroon pa rin tayong puwang at lugar sa Kanyang kaharian. At ito ay dahil sa Kanyang walang hanggang pagmamahal at pag-ibig sa atin. Dapat buong puso't kaluluwa tayong magbalik at magsisi sa ating pagkakasala sa Kanya. At sa ganon ay matatanggap natin ang taus-pusong pagmamahal na nanggagaling lamang sa nag-iisa nating Diyos. Tayo po ay manalangin. Lord, marami pong salamat sa pag-ibig na walang hanggan na ilagi mo pong ibinibigay sa iyong mga anak, na kahit kami ay paulit-ulit na nagkakasala, kadalasan na tumatalikod sa iyo, ay patuloy mo pa rin kaming tatanggapin kung kami ay manunumbalik at magsisisi ng buong puso at kaluluwa. Salamat po muli aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Muli, samahan niyo po kami bukas sa ganitong oras, 5:30 ng umaga dito sa CRC channel, at i-share niyo rin po ito sa inyong mga kaibigan at kakilala, higit sa lahat sa inyong mga mahal sa buhay, upang sila rin ay makakatanggap ng pagpapala mula sa ating Diyos. Salamat po. To God be the glory.